Ang pagsuko sa ating soberanya ay para i-eliminate ang mga Duterte. Naku po, grabing pasabog po ito mga kababayan natin ha. Nakialam na po itong United Nations dito sa usapin ng corruption na nangyayari dyan sa ICC. At batid niya na talagang pinopolitika at talagang merong malaking korupsyon nangyayari dyan mismo sa International Criminal Court. O ayon dito sa balita mga kababayan, basahin natin, mukhang nangangamoy na po at malaking tsansa po na makalaya na talaga itong si Tatay Digong. Kasi napabalita ngayon na ipapasara na itong ICC or International Criminal Court. Kasi nga, dami na pong nangyayari at ang dami na pong nagrereklamo ng member ng United Nations patungkol dyan sa nangyayari ngayon na korupsyon sa loob ng ICC. O eto po, kuha po natin sa balita. International po ito na kung saan pinost ng 1TV Philippines mga kababayan natin. Basahin natin ito at talagang makikita natin na unti-unti na pong nakita natin itong development. Itong ginagawa ng gobyerno natin sa Pilipinas na nagpapaalipin. Tapos ito, nakita na meron talagang pera-pera na pinag-uusapan dyan. O ayon dito mga kabayan, inakusahan po itong ang administrasyong Bongbong Marcos na talagang talamak ang korupsyon. Marcos administration, inakusahan sa United Nations na ginagamit ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po, humanda na kayo. Isang written submission ang inihain sa United Nations Human Rights Council or UNHRC kung saan diretsahang inakusahan ang administrasyong na umano'y ginagamit ang International Criminal Court or ICC bilang instrumento ng political welfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa oposisyon bago ang 2028 elections. Batid dito, ayon sa dokumento, kabilang sa mga ibinabatong aligasyon, ang umano'y 20 million pesos na impeachment bribery. Ghost flood control projects, pagkawala ng bilyong pisong pondo, umano'y pagbibenta ng gold reserves ng bansa at paggamit umano sa ICC upang durugin ang mga political rivals. Mantakin mong nagbaka. Ano ka ngayon? Hintayin mo, meron talagang gaba. United Nations na to mismo ang nagsalita. Hinihiling din sa UNHRC na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni PRRD, ayan na, at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws. O, dikita naman natin, mga kababayan, matagal na nga walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, pero ang gobyerno, administrasyon ni Bongbong Marcos, at itong si Trillanes na wala namang posisyon, bakit siya ito ngayong atat na parang arresting officer ng ICC kung walang korupsyon at walang bribery na nangyayari? Kinwestiyon din sa nasabing dokumento ang drug war, death figures na ginagamit laban kay PRRD at sinabing kulang umano ang forensic and judicial verification ng mga numerong ito. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang kaugnay sa naturang submission. Legit po ito mga kababayan na hindi po ito gawa-gawa lang or post lang ng 1TV Philippines. Ito po, basahin natin dito internationally mga kababayan na. Ito po yung kumpirmasyon, ilagay ko lang dyan.
The 62nd session of the United Human Rights Council begins on June 15 at ends of July 10th. So the document will be posted on the UN's official website during that period. As stated at the beginning of this document, prior to the 62nd session of the Human Rights Council, this document was distributed to the relevant parties and all UN member states. This document is an official document recognized by United Nations. Ito na, Ito na talaga ang magpapalaya kay former President Rodrigo Roa Duterte. Biro mo naman, Kita nyo, breaking news yan, Marcos administration, inakusahan mismo ng United Nations. Ano ba yung United Nations? Napakarami niyan. I think nasa 193 or 195 members. Nandyan ang mga mayayamang bansa, gaya na lang ng Russia, China, at marami pang iba. Ano ito ngayon? Malaking tulong ito, na itong ginagawa ngayon ng United Nations, yung pag-apila nila, through their observations po ito. Nakita naman talaga nila na walang jurisdiction ng ICC. Bagkus, ang nakita ngayon nitong United Nations o ang members nila, talagang may korupsyon, pinopolitika. Hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa din, sa mga member ng United Nations. At ito pa, mga kababayan natin, basahin natin. At dahil dyan, nagpalabas po, may pasabog, itong Prime Minister. May pasabog ang Prime Minister ng Israel, mga kababayan. Ito, basahin natin, Benjamin Netanyahu says he wants the International Criminal Court to be shut down immediately due to corruption. Ang takin mo yun. Ito talagang napakagandang laban, mga kababayan. Breaking news po ito. Ayon dito sa post ng isang graceful thoughts, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has called for the immediate shutdown of the International Criminal Court or ICC, citing allegations of corruption within the institution. During a recent address, Netanyahu criticized the ICC's operation and questioned its legitimacy, arguing that it undermines justice. His remarks come amid ongoing tensions between Israel and the court, which has been investigating potential war crimes in the Israeli-Palestinian potential war crimes in the Israeli and Palestine conflict. Netanyahu's statement reflect a broader sentiment among Israeli officials who perceive the ICC as biased or as biased against Israel. The reactions, with some supporting his stance, while others expressed concern over the implications for international law. The ICC has yet to respond to Netanyahu's allegations. Member po ito ng United Nations at gusto ng isang Prime Minister ng Israel na ipasara na ang ICC. Ito po ay connection doon sa post na nag-submit na po ang United Nations on Human Rights Council na itong issue sa ICC na may halong korupsyon. Isinabit na po ito. Nakakatuwa naman. So, ang effective nito is June. June yun. Tingnan natin Yan, balik natin. Ito. Yan. Sabi dito, the 62nd session of the Human Rights Council begins on June 15
and end on July 10. The document will be posted on the UN's official website. Naku po, ito na ang karma sa inyo. Mirisi kayo. Kayong lahat na nagpe-persecute sa mga Dutertes, isinuko ninyo ang soberanya ng Pilipinas, kinidnap si Tatay Digong para ma-eliminate ang mga Dutertes, and now, gusto nyo pang sundan at dagdagan na may makulong sa dahig, lalong-lalo na si Senator Bato. O ano kayo ngayon? Etong balita na to, mangyayari talaga to mga kababayan. Maaring si Tatay Digong makalabas na ng ICC detention, malamang baka matapos itong taon na to o di kaya sa 2027. Ito po yung malaking achievement or panalo natin in advance dahil dito dininig din yung pagdasal natin, yung ipinagdasal natin na si Tatay Digong ay makalaya na si Tatay Digong ay bigyan ng pagkakataon na muling makabalik sa Pilipinas. Eto na yun. At base dito sa mga balita na to mga kababayan, sa mga lumalabas ngayon na issue dyan sa ICC dahil talamak ang korupsyon ang Pilipinas under the administration of Bongbong Marcos plus corrupt ang ICC equals trilyanes ang arresting officer ng International Criminal Court. Pagpilitan nila, ipakulong si Bato. Ngayon, may manhunt na si Bato kasi na-deny na po yung TRO niya. No? So ano ngayon? Mas lalo nang hindi nyo na makikita si Senator Bato. Puntahan nyo sa bundok. Baka pagpunta nyo ng bundok, sasalubungin kayo ng mga wakwak doon. Hinggil dito mga kabayan, may pahayag po itong si Attorney Torion, mga kababayan, hinggil dito sa kumakalat na issue sa ICC. Ang sabi niya, walang karapatan ang ICC dahil hindi naman tayo member at walang jurisdiction ang ICC na basta-basta na lang nila ipagpilitan na mayroon silang uhulihin na hindi dumadaan sa due process. Ito po yung video mga kabayan, panoorin po natin. Nakasaad po dun that it is our obligation supposedly when we were still members, hindi na nga tayo miyembro ngayon, to provide for procedural mechanisms as to how to implement surrender. Kasi nga po, ang surrender is not a self-executing provision. Just like any law, if they cite Section 17, kailangan niya ng rules of procedure para po ma-implementa yan dito. Kung walang rules of procedure, it is not self-executing.